Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan at bibigyan ng komento at opinion at reaction ay yung pong interview ni Katunying o si Anthony Taberna sa ating ninang na si First Lady Attorney Lisa Araneta Marcos. No? Disclaimer lang po, pasensya na po kung hindi po natin maipapakita dito ang video kasi po with respect to the annotation doon po sa video na Mr. Anthony Taberna, with due respect, no? Ayaw ko naman pong maging bastos o without permission from him or from his camp na gamitin yon without authorization. Kasi nakalagay po doon sa video, no, I'm respecting it, no, dahil karapatan po nila yan, no, copyright content po kasi. Yung, alam nyo naman yung sinusigurong tinutukoy ko. Kasi pinanood ko po yung video sa kanyang official Facebook page and there is a running marquee that this content is a copyright by the copyright holder. No distribution or any part or in form kung walang written authorization or permission from the owners. So nirerespeto ko po yon since hindi naman po ako nakapag pasubali kay Ginoong Taberna at kung i-message ko naman po hindi naman po sumasagot si Ginoong Taberna. So with great respect to Mr. Anthony Taberna, hindi ko na lang po gagamitin dito yung video niya. So kanya po yun. Ang ginawa ko na lang po, kung inyong mamarapatin, eto na lang po. Isinulat ko na lang po. Pasensya na, no? Dahil kahig manok po ang ating sinulat kasi mabilisan. Ayan, 1.5 page po yun hanggang sa kaduluduluhan. So talagang pinanood ko po ng buong buo yung video and I was flabbergasted, no? Sa video na yon at least kahit papano, aking pong naintindihan, no, sa maikling video na yon na almost, sabihin nyo na lang na 50 minutes kasi yung the rest are, you know, we're waiting for something, no, kung ano po yung sa loobin ni Ninang, no, FL Lisa. Pasensya na po, First Lady Attorney Lisa, kung tinatawag ko kayong Ninang, ayun po kasi yung mas magaang, mas mabilis para sa akin, no, even though na hindi na nyo naman ako inaanak. Parang isinisingit ko po yung sarili ko sa inyo. Hindi po, tinatawag ko lang po gano'n kasi doon po ako kampante. Pero kung ayaw nyo po, let me know. Pasensya na po, no, Ninang at Ninong PBBM. No? Pasensya na po. Magpapasubali na ako sa inyo. Kung okay lang naman sa inyo, okay lang. Ninong at Ninang ko na kayo. Matagal ko nang ginagamit, ngayon lang ako nagpasubali. Bastos na bata. Hindi po, sa akin pong opinion mga kababayan, talagang hindi ako nagkamali ng sinuportahan. Actually, sabi ko sa inyo, I was born 70s, so lumaki na ako, nakita ko naman kung paano mamahala ang yumaong si Marcos Sr. at si Madam Imelda. So that's why there's still, no, ako nandun pa rin yung love and high respect for the Marcoses. Even si Amy, nire-respeto pa rin natin. Political lang yan. No, but on the other side of the politics, the personal thing, siguro iba naman ang dating ni Amy sa politics. But I don't really know kasi hindi ko naman sila nakakasama. Hindi ko naman talaga sila ganong kilala. Nakikita lang natin sa TV, na ano natin ng balita. Pero dito po sa interview ni Katunying kay Ninang Lisa, makikita nyo there is something about her. Ninang Lisa, alam mo yung movie? I think you know this one. No? There is something about Mary. Ang lead star si Cameron Diaz, di ba? And now I can tell, to borrow that phrase, there is something about FL
Lisa Marcos. Ayun na lang po masasabi ko. Is it in a good way or a bad way? You guys will find out based on what I have heard and what I sa aking pag-aanalisa. Diba? Sabi nga ni yung nasa Canada, mukhang ano na yun mukhang kumakampi na sa atin yun Based on my analysis. Wag po kayo magagalit Ninang Lisa, kung may makapag-distribute man ng video na ito sa inyo, wag kayong magagalit sa akin pong opinion kasi hindi ko masabi hindi ko muna sasabihin kung sa inyo ay good news or bad news. I want you to hear it for yourself or you better see it for yourself. Ang landi mo, Tokis. Bakit? Di ba? It is what it is. That's what I always said to Carcleia and Atori. It is what it is. When you growing up, when you are maturing, just like Lola Carcleia, you have experienced a lot, just like my Ninang FL Lisa. You will find life, that there's a lot of jumbos, mambos, like a nice spaghetti wires. But in the middle of it, there is always a gap. There is always a hole na pwede mong lusutan. At magpaka, I don't care. I love it. Di ba yung awiting ganon, Elora? I don't care. I love it. I love it. Hindi na muna po ako yung magsha-shoutout ng marami. Basta, shoutout po sa lahat ng channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, doon sa mga nagbi-video replay at sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings. So, wala na muna yung mahaba kasi mahaba to Baka naman mabore kayo, po. Wala po tayong article kasi yung nakita ko pong article sa Politico, sa Daily Feed section, anak ng siopaw naman, Ninang. Ikaw ang kinobor dun Biruin nyo Ninang Ninang Lisa. Para tayo nag-uusap, Ninang Lila. Biruin mo, yung mga sinulat ko dito, mga sinulat ko dito, abay, kinuha rin nila. Ginawa nilang isang article. Tulad ng yung kay Sandro Marcos. Ayaw na mag-asawa. Yung mga ganong bagay, di ba? Ginawa po nila, isa-isa nilang article. Sige, sabihin ko sa'yo tingnan lang natin yung Politico sa Daily Feed. Alang gana? Imbis na si Ninong PBBM, tinan mo, Lisa Marcos denies Senate ambition. Ito pa, sabi niya pa tungkol kay sa niyang kapatid, kay Tito Martin. Tito Martin. Nakitito na. Yung kapatid niyang si Tito Martin Araneta. Sabi niya pa, they're so rich, they basically bankroll their election. Ayan. Tapos ganito, when people talk bad, parang ew. Lahat pupuntahan nyo yung Politico. Anak ng siopaw. Kinontent si Ninang Lisa. Walang gana ito, So, okay, tayo naman magko-content sa aking Ninang. So, kayo ang bahalang mag-decide if this is a good news or a bad news. Or binabash ko ang aking Ninang. Teka muna, Tokis. Ninang mo, bakit mo ibabash? Oo nga ba't ko nga pala ibabash? Ibabash ko in a good way. Ganon. Lulusot ka pa talaga, Tokis. Parang yung spaghetti hole, You wanna get out on the spaghetti wires? Look for a hole. And then you untangle it. Di ba? So, yung title po ng ating thumbnail dyan, titulo ng ating video for today, sinabi ko lang dyan, FL sa kanyang mga bashers. Bring it on! Ay, Ninang, ba't ka pa gumamit ng movie? Ni Kristen Dunn ba yun? Bring it on! Palaban po ang Ninang, palaban. May sinabi siya dyan sa dulong-dulo Bring it on. Pero, mamaya ko na sasabihin, para naman kayo ay mag-stay. Kayo na. Nakikita ko yung analytics ko. Mukhang hanggang simula lang kayo Mukhang handun lang kayo sa Welcome to Simply Talkies Vlog. Okay, quit.
Kikita ko yung retention eh. Di ba? Kaya ganun eh, no? Saka, yung sa baba, ano ba yung sinabi ko? Sa baba, ano ba yun? Ano ang magic number ni FL Lisa Marcos? Ano ang magic number niya? Is it the number I always tell? Ha? Ano ba yung magic number ko, RN 2 cents? Sabi nga, sulat mo nga dyan, ano yung magic number ko? Ha? Mami B! Ayan si Mami B, may magic number yan eh. May magic number yan. Oo, oo. May magic number yan, lalo na yan si Mami B. Ang hilig pa man din niyang gumamit ng ganung number. Di ba, Mami B? Oh, okay. So, okay, mga kababayan. Serious na tayo, serious. Yung pong interview ni Mr. Anthony Taberna, aka Katonying, kay Ninang FL Attorney Lisa Araneta Marcos, ay napakaganda po. Sa akin, it's about time to clear something that is actually brewing. No? Kasi yung other side of the fence, sobra-sobra na po ang ingay. No? Parang sila lang ang may monopolya ng pag-iingay. The likes ni Digong, the likes ni Alvarez, lalong-lalo na si Talakitok, no? Ano yun? Ano yun yung tawag nila? Tambuding ba yun? Yung budingding na si Harry Roque. Para sa akin, Talakitok eh. Hindi yung Talakitok na isda. Talakitok because he keep on talking and talking and talking and yapping and yapping and yapping and yapping. That freaking idiot keep on yapping. Diba? Yan ang dapat hinaharap kay Glenn Chong. O Glenn Chong, ito si Roque o. Sige na, gawin mo nang gusto mong gawin. Diba? Diba? It's about time. At ang sabi nga ni Ninang Lisa, no? There is a point. It has to stop. This paninira sa kanila, it has to stop. Malalaman nyo kung kailan. Di ba? Meron po, parang sa aking opinion, no? Based on that, no? Paulit-ulit na sinabi ito ni Ninang. Ito, magtatapos dito. There is a certain point that it has to stop. This continuous bashing, this continuous paninira without proper evidences sa kanila. The ad hominems, all of those despicable, those vicious attacks on their personality, their physical appearance, and such other things, it has to stop. It has to end. Darating at darating yan. Base po sa aking pagkakaanalisa doon sa sinasabi ni Ninang Lisa. It has to stop. Diba? Oh, yung ating kinomentuhan, yung video reels lang ni Katonying. Hopefully, hindi tayo copyright ni Katonying doon kasi TikTok naman yata yun, no? Instagram. Katonying naman, magbigay ka naman ng konting leeway. Wag naman. Mayaman ka naman na. Diba, Katonying? Okay? So, yun na sinasabi ko sa inyo. It has to stop. Diba? Maski na ikaw mapupundi ka. Hindi lahat ay ay forever. May hangganan. Even yung pagiging mabait ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagiging ano ba yun? Temperament. Hindi man temperamental, di ba? Ang word na yun. The temperamental. Let me see. Temperamental. Okay, yung word na yan. Ano bang tawag dyan? Iba yon, hindi. Wrong word yung gamit na temperamental. Di ba? Meaning para ang moody dyan. Yan, moody. Hindi ganun ang Pangulo. Si Pangulo, sabi ko nga sa inyo, as long as he can hold it up, he is. Sabi ni FL napakabait talaga. Because he knows to take in all the negativity and then filter that out, convert it to positive, di ba?
Parang ang galing ng converter ni ano no, ni Pangulong Bongbong Marcos. Patented ba 'yan, Pangulong Bongbong Marcos? Pwede bang ano 'yan? Pwede bang maibenta mo 'yan? Kasi parang tayo at least ano, ako ano, I'm not that picon. Obserbahan niyo yung ano ko yung pananalita ko kasi binibigyan ko kayo ng hint, ha? I'm not that picon. Ew. 'Di ba, Elora? O kayo po, kayong napanood niyo yung buong 'yan. Siguro meron na kayong idea bakit ganyan, no? I'm speaking in dollars. Uy, kayo naman, ikaw na. 'Di ba? Hindi ba kayo observant habang pinanonood niyo yung video na 'yon? 'Di ba? Hey, Mr. President, can you bili-bili mo yan? Can you benta-benta that converter to me? 'Di ba? Ang galing ang galing nung converter ng Pangulo eh. Negative, ang labas positive. 'Di ba, Mami B? Parang pinasok mo ay hotdog, labas longganisa. At least na-convert, 'di ba, Mami B? Oh. Kaya isipin nyo, no? Sa mismong bibig na ng kanyang may bahay, si Ninang Lisa, 31 years. So, alam na nila ang in and outs ng bawat isa. Alam na nila yung mga pag-uugali. Di ba? You know? Ang galing eh. Kaya nakakabilib itong inuugali ng ating Presidente Marcos. Okay? So, we go back to the video. Tinanong si Ninang Lisa how her days go by. Sabi niya, a lot, no? He wakes up at, I think her day starts at 8, no? Nag-ano siya, nag-jogging, nag-swimming, ganyan. Tapos, wala naman, di ba sabi nila, wala naman siyang mandato as First Lady. Pero ang dami pong ginagawang trabaho ng First Lady pala. So sabi nila, di ba, kinikriticize siya. Na, hindi ka naman elected eh. Unelected nga, sabi nga ni Malutikia. Sabi rin ni Harry Roque, hindi siya elected. Wala siyang mandato, hindi tulad nung kanilang idol na si Tamilmin na Duterte. 'Di ba? Pero anong ginagawa ng ating Ninang Lisa, no? Si FL. After she's done with her personal stuff, walking, swimming, or whatever have you, pupunta siya sa mga event, ribbon cutting, ganyan, kung ano pa, mga speaking engagement, nagtuturo pa siya, 'di ba? Okay, sabi niya, Monday family with her husband and with her boys, yung tatlong lalaki, no? Yung aking mga kakambal, si Sandro, si Simon at si Bini, no? Dinner sila, Monday daw 'yan. Wednesday, date night with our President Bongbong Marcos. Sometimes di pa daw nangyayari. Ganun talaga, no? And then Sunday, ebidensya, Sunday, she always posted a Sunday picture of them with the family. Di ba? Natanong pa nga dyan eh. Bakit daw hindi kasama si Amy? Hindi, kasama siya dyan. Nandyan nga siya sa aming group chat. Well, Amy Marcos is not that respondent, di ba? Na hinahayaan niya lang kasi she have something. That woman has something, no? Laging galit sa mundo. At higit sa lahat, galit sa pamilya. Parang yung prodigal son sa Bible, di ba? Siya naman, prodigal daughter. Ang nakakatawa nung sinabi. Tinanong daw siya ni Madam Meldy, what is the group chat? Ay, nako mami, wag na. Hindi alam ni Madam Meldy yung group chat. Kayo naman. Ano ba naman ang kinagisnan ni Madam Meldy? Kayo talaga, At sabi pa ha, iano ko na lang muna ito dito tayo. Yan. Sabi niya pa, base sa aking pagkakaintindi, si Pangulong BBM is. Sorry naman, di tayo magaling mag-English, no? Ninang, ikaw talaga. Huwag mo na akong i-correct, Ninang. Frustrated rockstar ang aking PBBM. Bakit? Hindi na naman kung mag-battles ang Pangulo. Let it be, oh let it be. Si John Lennon.
Whisper words of wisdom, let it be. Let it be. Sayang, di ba? Makikita nyo pag umaawit ang Pangulo, di ba? Talagang feeling niya. Rockstar siya. Yung pala, frustrated. Parang din tayo yan. Frustrated songer. Welcome to the club, my Ninong PBBM. Pero mas magaling po umawit ang aking Ninong PBBM. Siguro na pakinggan nyo naman yan, no? At natanong din yung tungkol dun sa latest inatinan lang concert, no? Parang outlet po ng Pangulo yun. Outlet ng Pangulo para sa kanya na after all those everyday being a president na ang dami mong kinakausap, ang daming problemang dapat kaharapin, nandiyan pa yung mga bashers, the like of Dutertes, yung luka-luka dito, no? Yung constant barrage of attacks of these mga Dutertes. Buti na lang, di sumasama ang mga dilaw eh. Yung mga anti-Marcos eh. Actually, sila naging ang mga anti-Marcos ngayon. Sila ang the new dilaws. Di ba? Dutertes are the new dilawans. O di ba parang orange is the new black? Di ba, Ninang Lisa? O. Di ba? Ganun. Kaya ito outlet ng Pangulo. Unwind, di ba? But don't sip wine. Oh. Low profile ang family, which is correct. Yung nandiyan na siya sa almost mga nasa 50 minutes na yung video, no? Pero dito sa simula sinabi na rin yan, nakita ko na rin na si Ninang Lisa and the other kids, they are not into yung lamb life eh. Low profile lang yung pamilya. They want to have their privacy. Hindi yung pinagkakaguluhan sila, hindi yung hindi ka na makagalaw, wala kang freedom to move. Because of what? Teka lang po ma'am, may ganito. Ay teka, may aanay mo na ng PSG. Hindi normal yung dating. Kasi na-entrust ka dun sa sa pagiging parang in the words stage. Because, the husband become the president. So, ganun talaga. So, pag hindi kayo sa ganun, you will feel awkward. No? Okay? Tapos, sabi niya, strict ang family niya. Yung sa side ni Ninang Lisa, yung pamilya niya strict. Makita niyo, kinekwento niya, talagang mga Espanyoles ang mga pag-uugali. No? Talagang malinis, sabi niya. Yun, at least talaga siya, grounded siya. Hindi yung, alam mo na pala, yung pakawala o whatever, walang pakialam, di ba? Kaya siguro, at least yung tatlong lalaki, lumaking mga mababait, magagalang. Sabi pa nga niya just to generalize that, nabalitaan ba nating nambugbog sila? May ginawa silang mali. Tapos nung may ganito nahuli, tumawag ba ng ganyan? Ganun lang, dinagdagan ko lang ng konti. Kung ano man po yung nakikita natin sa ibang mga pamilya ng ibang politiko o high profile people, di ba? Nabalitaan ba natin? Wala. Si Sandro ba nanuntok? Hindi. Si Sandro ba nang api, nagmura? Hindi. Wala. Hindi nyo makakarinigan, di ba? Kaya kung ano siguro, sa akin lang opinion kung ano po bilang isang nanay, di ba? Kung ano yung nakagisnan niyang pagpapalaki sa kanila, ganun din. Makikita niyo di ba? Parang ako, i-relate ko, ang family ko, ang parents ko strict. Ang grandparents ko sa father side, they are so strict. Respect is number 1. Pag hindi ka gumalang, aabutan ka ng palad dyan sa pisngi mo o sa bunganga mo. Ganun po yung mga grandparents namin sa father side. Kasi hindi ko na inabutan yung grandparents ko sa mother side. Maaga pong yumao. Ni picture wala akong nakita. Wala talaga. No? Kaya ang nakagisnan namin sa father side, doon talaga kamay na bakal. Yan. Kaya yan, ganyan din ako, disciplinarian din ako sa mga anak ko. Yan, pati nga yung mga anak ng mga kaibigan namin, pag sinabi lang yung pangalan ko no, okay, I'll behave. Ayaw nila kasi isang salita ako lang
Sasabihin ko lang, you wanna be grounded? Yung parang yung voice of authority lang, ganun. Boses mo pa lang marinig nila, oo, here comes Cruella de Vil. Here comes the Madrasta. Alam nyo, hindi lang ako yung ganun eh. Yung isa ko pang kaibigan dito, no? Ganun din siya pag nag-uusap kami, nagko-confine sa akin. Parang ano na kami, close friend na kami. Na-confine niya, ganun. Sabi ko, parang pareho tayo. Pareho pa kami ng birth month. Walang iya. Pero mas old siya sa akin. Pero, nakita nyo yung demeanor ni Ninang Lisa? The way she acts, the way she pasensya naman, Ninang Lisa ha. Sorry ha. Jologs na jologs. Alam niyo yun, yung gumaganong-ganon siya. Hindi siya serious eh. Hoy. Kaya di ba yung mga kanina? Hoy. Di ba? Huwag naman ganyan. It reminds me of that friend na yung asawa niya ganong-ganong kay Ninang Lisa. No? Sabihin nyo na, mga alta yan. Elitista yung mga yan. Mayayaman. Kaya pag hindi ako sanay sa ganon, mumurahin ko tong mga to eh. Pero hindi eh. Sabi ko nga sa inyo, when you mature and you experience something in your life that you have seen, not a lot, but some of them, mapag-iisip ka na. You're maturing. Kaya nung ito nga yung asawa nung friend namin, no? Friend naman talaga namin sila kasi kami ang magkakasabay dito sa lugar namin. Yun yung mga anak nila, nakita namin nung lumaki na, nagpag-asawa, nagkaanak, ganyan. Tuwing may event, punta sa bahay nila, punta dito sa bahay namin. Kikita ko yan. Kasi yung asawa niya, yung babae, mayaman talaga, mayaman na si mayaman. Kaya makita ko, obserbahan ko siya. Astan mayaman talaga. Ganon din si Ninang Lisa, pero parang grounded pa rin. Pero, you see how jolly she is? Kaya nga namin ko, jologs eh. Saan ka magiging konyo? Oh, I'm not that pikon. Di ba, Ilora? Isinulat ko po, mga kababayan. Di ba? Isinulat ko po yung mga ganun eh. Pakinggan nyo. Yung mga talagang pang mga elitista na they're trying, but it is what it is. It's coming out that they're not knowing it. Ganun talaga, no? Mga sinulat ako eh. Naalala ko, I'm not that pikon. Tawa kay Ninang. Ano ba yun? Nawala. Mga ang dami talaga, ang dami. Pero, siguro alam niyo yung tinutukoy ko na yung mga ganong pananalita ng mga mayayaman, yung mga they're trying, no? Pero, it comes out naturally. O ikaw, ha? I'm not that makulit. Nakuha niyo yung point. Imbis na, I'm not that rascal or naughty. I'm not that makulit, you know. Di ba, Ilora, Mami B? Yan lang po, ha. Tapos sabi niya, dun sa mga advice niya sa mga anak niya na parang, you cannot be a bum. You know a bum? Ha? Hattori. Kuya Danny, alam niyo yan. You cannot be a bum. Ibig sabihin yung, Ilora, dapat, hindi kayong manghihingi lang. Kasi yung bum dito, alam niyo yung bum, yung BUM, mga homeless. Yung nanghihingi ng pera sa streets. Kailangan magtrabaho ka. Ganun. Yung mga anak niya nagtatrabaho, di ba? Well-to-do na yan. Mayayaman na yan. Di ba nga sabi ni Mel Chanco kay Madam Meldy, kay Lola Melda, you are rich beyond compare. Bakit nagtatrabaho pa yung mga apo? Kasi sabi ni Ninang Lisa, you cannot be a bum. Ganon din yung sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang. Anong gusto mo? Mag-aral ka o magtrabaho ka? She chooses to study. Pero nung nalaman ng nanay niya na attorney o lawyer ang kinukuha niya, sinabihan siya, ba't pa yan ang kinuha mo? Mag-asawa ka na rin lang naman. Kita niyo yun? Di ba masakit yun? Ang ginawa niya, she take it to the heart, in-strive niya, ipinakita niya sa magulang niya na kaya niya.
Hindi nga daw siya binigyan pang tuition. Di nagtrabaho daw siya. O di therefore, you are a working student. Kita nyo? Kaya that's why she said, you cannot be a bum. Oh, hindi yun yung sex bum. Sex bum. Hindi! You cannot be a bum. B-U-M. Yun, hindi ka dapat yung palahingi, yung hindi ka magtatrabaho. Banatin mo ang buto mo. Di ba, Mami B? Iba naman yun ha. Iba yung banatin, alibugha. Di ba? Oh, yun lang. Pero, meron din siyang sinabi. Tulad ng sinasabi ni Sara Tamilmil. Ano yun? No comment. Tingnan nyo, sa timestamp na 9 minutes and 49 seconds, kung ano yung tinanong ni Anthony na sa kanya na sinabi niyang no comment. Diba? So hanggang doon lang. Hanggang doon lang yung naano ko. Ha? Hanggang doon sa kanyang mga personal. No? Now, sinasabi niya pa na hindi entitled ang mga anak. Dapat naman talaga. No? Para sa kanya, dapat hindi entitled ang mga anak. Kasi, sinasabi sa kanya, di ba, na nadidinig natin, na under Disaya daw ang Pangulo. Under Disaya din. No? Sabi niya, under Disaya ba? Si Bong? Oh, di ba? Kasi ang tawag niya yata Bong no? Sabi niya, nung pinag-aral, yung mga anak ko pinunta sa boarding school sa Europa. Sino nag-decide nun? Oh, si Bong. Sabi niya, masakit para sa akin yun. No? Tapos, sabi niya, nung kumbaga, panalo na yata si PBBM o during the campaign pa lang, give up niya na yung law firm niya. Sabi kasi ang gusto yata ng mga kasamahan niya sa law firm, sige, parang law ka muna ng 6 years and then after 6 years, you come back. Pero sabi niya, I will be like, what? 64 plus 6, 70 na ako, no? Tanda nga naman na. Hindi tulad ni Duterte, tanda na. Gusto pang sumabak sa ganyan, makigulo pa. Parang sa kanya, I'll be 70, I will be enjoying my life, I will be retiring, no? You can have it. Diba? Oh, yun ang maganda. Sabi niya, yung bang under Disaya, I gave up everything. Hindi. Kumbaga sa pinupunto ni Ninang Lisa, yung under Disaya ang Pangulo is just a narrative to malign the husband. Hindi totoo. Dahil ang nagdi-decide pa rin ay ang Pangulo. Maaari mang mag-suggest si Ninang Lisa kay PPBM, pero it's not her. Parang yung mga esposa natin, esposo, nagbibigay lang ng opinion, nagsasuggest. Now, it's up to you as a decision maker, or if you decide as a family, but you are assigned to be a decision maker, ikaw ang mag-decide. Kinuha mo lang, ginader mo lang yung facts for you to decide. So, nasaan doon ang under Disaya? At hindi naman kayo makakapagpatunay na ang nagdi-decide nga ng mga appointments ay si Ninang Lisa. Sinabi niya na yan eh. Yung example na lang daw yung sa Davao. Yung governor doon, yung nasuspindi, ina-attribute sa kanya na siya daw ang nag-decide. Sabi niya, hindi ko nga kilala yun. Yung mga pangalan pa ng mga politiko, hindi ko nga alam na pagsasano ko. Oh, hindi talaga siya sa politika. As much possible, I think she doesn't like it. Biruin mo, ang tagal niyang naging, sabihin nyo, governor o first lady of governor. Kasi governor si Pangulong BBM. Naging senador. Ay, nasaan siya? Nakialam ba siya? May sinadjust ba siyang batas para isulat ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala. She is practicing her profession, being a lawyer and a law professor. So, nasaan doon? Tapos ngayon, sasabihin nyo, under Disaya kasi si First Lady ang presidente, Madam First Lady, you are just freaking stupids. Patunayan, kaya nga 'di ba? Sabi niya, yung magic number niya, mamaya sasabihin ko sa inyo. Tapos sabi ni Ate Nyong, mahilig pala kayo sa arts. Oo, 'di ba? Nagpagawa sila ng mga museum. Diyan puntahan nyo sa Malacanang, libre po 'yan. Nilagay nila yung mga past presidents, yung history, pati doon sa Ilocos. Ngayon daw gagawa sila doon sa Baguio. Yung mansion house doon. Libre.
Ha? Kita nyo yung gawain niya? Wala siyang mandato, ha? Wala siyang mandato. Hindi siya elected, pero she is working to help her husband and to help our community. 'Di ba? Anong ginawa niya? Mga estudyante pumupunta doon na napag-alaman nila that our youth today, ang mga kabataan natin, doesn't know our history. Ayun ang masakit, mga kababayan. Hindi ako magmamayabang sa inyo. Nung time namin, nung elementarya kami, hanggang high school kami, elementarya pa lang, bombarded na kami ng mga Philippine history. We are bombarded with it. Bakit? Linggo-linggo, every week, every Monday, may bagong parang maliit na parang one sheet na parang long coupon ban eh, no? Copy paper. Sa atin kasi coupon ban eh. Nandyan, ang tawag dyan, current events. Meron dyan section yung mga heroes, mga bayani natin, mga past leaders. Nandyan po, kaya alam namin yan, pinapasaulo yan. Para pagdating ng araling panlipunan o yung social studies namin, may examen kami palagi dyan. We have to read that, we have to memorize that, we have to understand it. Kaya alam namin mula dun sa mga kay Ferdinand Magellan, alam namin yan noon, hanggang sa mga past presidents, alam namin. Sino ba yun? Yung si Romulo. Di ba? Yung unang-unang sa United Nations, yung kasama ni MacArthur ba yun? Na lumanding sa ganon, mga ganon. Ngayon, hindi ko na maalala eh. Ako nga nun, nagsawa na eh. Dahil wala na akong mabasa sa history. Alam nyo ginawa ko? Punta ako, world history. Binasa ko yun, world history. Alam ko, gusto kong malaman. Ay, meron palang countering Albania. May countering Georgia. Ano kaya history nito? Sino kaya to? O sila count, Vladimir. Ganon, sila Genghis Khan, Mongolia. Ganyan. Yung kabataan natin ngayon, they are so lost because of the educational system is so downgraded and degraded. Wala. Ang quality of education is wala. Kasi ang ibang mga teachers, ang itinuturo ay, makibaka, lumaban sa gobyerno. Ganon. Freedom of speech, freedom. What the? Turuan nyo ng tama. Gawin ninyo, itanim nyo ang pagiging patriotismo at nationalismo. Ganyan ang ginawa ni First Lady. Tapos binabatikos ninyo. Wala siyang mandato, wala siyang dapat trabaho, hindi siya dapat magmando sa gobyerno dahil hindi siya elected. Walang nakalagay sa konstitusyon na may trabaho ang First Lady. Di ba? Pero, gusto niyang tumulong. Nakita nyo? Basta, panoorin nyo. Nandun. Tapos, ina-attribute pa yung kapatid niya na smuggling daw. Smuggle daw. Sinabi dun. Yung kapatid niya, yung binasa natin. Yung kapatid niya, si Martin Araneta. They almost bankrolled their campaign. Mayaman yung kapatid niya. Di sana kung nag-i-smuggling, sabi niya, kung nag-i-smuggling kami, di sana mababa na lang ang presyo ng mga sibuyas noon o yung mga byproducts na agri. Hindi. Di ba ang taas? Utak. Kaya yung mga maniniwala dyan sa mga naratiba ni Luka-Luka dito, no? Itanga lang kayo. Yan, lumabas. Nasaan? At kung totoo man, ba't di kayo nag-file ng kaso against kay Martin Araneta? Wala! Di ba? Nakita nyo, kayong mga didishit na naniniwala kay Maharlika noon? Nasaan? Nasaan ang demanda? At bakit kay Maharlika? Dapat, di ba, nasa kapulisan yan? Otoridad? Ano nangyari? Wala! Itong maganda sinabi ng First Lady. Ano lang ba ang katangian na dapat na gusto nyong sa mga tao? Yung mga gustong lumapit sa inyo? Loyalty and kindness. Ayun ang hinahanap ng First Lady. First Lady, sali mo na ako dyan. Gawin mo na lang akong kasambahay, katulong. I'll be there. Sabi niya, tingnan mo, hindi lang 6 months yan. They stay here. 20, 30 years, di ba? Naalala nyo, meron pa nga silang awarding. Kita nyo yon? Kasi kung masasamang tao ang Marcoses, masamang tao si First Lady,
Katulad ng pinipinta ni Maharlika itong mga minions nila. Hindi na magtatagal tong mga to. Kinikwento niya pa yung mga staff, yung mga caterers ng Malacanang. They are resting or sleeping on the floor. May video po dyan, paano niya pinaganda ang quarters ng mga nagtatrabaho sa Malacanang. Eh di sana kung yung mga balahura ang First Lady, hayaan mo sila dyan. Mahihirap ang mga punyetang yan. Taga-silbi lang yan. Hindi. Ang puso ng First Lady, even though they are rich beyond compare, because of their family, Araneta, and then si Merida Marcos, which also a rich beyond compare, alam niyo ugaling mayayaman, di ba? Entitled much, but they don't do that. May puso pa rin sa mahihirap, sa mamamayang Pilipinong manaralita, ang ating First Lady at First Couple. Yun ang mahirap sa inyo. Tingnan niyo yung love for all niya. Kinikwento niya. It started in Iloilo, dun sa bayan nila. Awang-awa siya sa mga kababayan nating mahihirap, lalo na ang mga seniors na may mga sakit. Na because of bureaucracy sa gobyerno. Sabi niya sa DSWD, give me all the list of your top 10 charities or whatever. Ha? Tama ba ako? Tinignan ko lang. Tingnan ha. Orphanage. Top 10 orphanage. Nasa dulo kasi. Singit na natin dito para hindi humaba. Binigyan daw siya. Ang gusto nila, yung pondo, yung pera, ay direktang ibibigay doon sa orphanage. O whatever help, in kind or in cash. Okay, yung in kind, yung mga nabili mo ng products, ikaw na, wala ng cash. Pero pag hindi mo mabili, ibigay mo yung cash. Di ba? Ang nangyari daw, hindi daw pwede. Binigay yung land bank account, dapat sa land bank, kasi hinihingi niya doon sa orphanage yung land bank account ninyo para direkta na ang pera. Hindi daw pala pwede. Kailangan daraan pa sa ganito. Daraan sa ganito bago maibigay doon sa totoong pupuntahan ng tulong. That's what I call bureaucratic. The bureaucracy. Kita nyo? Bakit ganon? Kasi para daw siguro transparent, may ganito, walang anomalya, doon na lang papasok ang anomalya eh. Tingnan nyo, yung mga ayu-ayuda dati, para sa mga mahihirap, galing sa gobyerno, pumunta sa city, si mayor, bumagsak ay barangay kapitan, pagdating doon sa yung 1,000 naging 300. Diba? That's the bureaucracy. Dapat yan matanggal yan. Wala na dapat yan. Kung yung tulong-tulong ay direkta. It should be 1,000% dapat doon darating kung ang binigay ko ay 1,000 pesos, dapat yung pupuntahan ng 1,000 pesos ay matatanggap niya ay 1,000 pesos. Kung 10 box ng gatas ang binigay ko, dapat 10 box ng gatas ang darating dyan na ang laman ay tagsa 10 din. Hindi na yung kulang-kulang, bawas-bawas na. Nakita niyo yung punto ko? Because of the bureaucratic process. Sinasabing ito, ganito, para ma-stop ang korupsyon, ganito. Hindi! Hindi ma-stop ang korupsyon. Doon magsisimula ang korupsyon. Kaya ang ginawa ni Ninang, may tinawagan daw siya, kinausap niya, sabi niya, you can make, I think, DSWD yata, sabi niya, okay, gumawa ng memorandum. Ayun, tuloy. Pasok lahat doon. Wala na yung dadaan pa dito kasi makukurap yan eh. I'm telling you, di ba? Oh, anong sabi niya? Doon sa Love for All niya, sa DSWD, now, sa June daw, katapusan ng June, they will be giving 80 mobile vans doon sa Love for All. Kasi daw pag magpapa-MRI, magpapa-scan, magpapa-x-ray ang mga may sakit o mga seniors, daraan pa sa barangay, hingi ng permit, aaprubahan ni barangay kapitan. Paano pag hindi aprubahan dahil kaaway ka, ayaw sa'yo, na politika ka na? Di ba bureaucratic? Di ba? Ang sakit nun. Hindi ka ma-scan sa ospital. Wala kang permiso eh. Kung may pera ka, pwede. Pero kung wala kang pera, wala na. Till death na lang tayo. Mag-antay na lang tayo. I just wait for my death. Ganun na lang. Hindi ba kayo naaawa? Dahil kayo masigla, malusog, able to do, nasa pwesto. Kita nyo yung point ni Ninang Lisa? Kaya sabi ko sa inyo whether you take it a good news or a bad news. Pero sa sinasabi ko ngayon sa inyo, these are all good news because I have for less than an hour nakita ko kahit papano ang
kaunting pagkatao ng ating ninang First Lady Attorney Lisa Araneta Marcos that she have a soft spot for the poor. Because she experienced it. She's not entitled biatch. Not like your Tamil Mil, entitled biatch. Di ba? O, pasensya naman po ninang ha, kung nakakapagsalita ng maganda dito. I know you don't like it, but, you know, tinutokso ko ang ninang. Kalog na kalog siya. Alam mo, ikaw, ganun. Ganun na ganun yung, yung kilos nung aming friend, no? Hoy, talkies, ha? I don't like it. No? You know? Farang. Aywan ko. Kaya minsan binabara ko yung mga yan. Hoy, farang ka na naman dyan, ha? Alam mo, I don't like it. You have to iba-iba naman. Alam nyo, kailangan yung pakisamahan until you get to know them, no? Personally. It will be like, sometimes it's a joke. Kung alam mo dapat yung karakas naman, may matampuhin, may pikunin, ganyan. Kaya ako kinikilatis ko lahat eh. Kaya alam ko pakisamahan eh. Yun nga ang kumpare ko. Uwing Pilipinas, ay kampanya ni Pangulong Bongbong. Sabi niya, i-shake hands kita kay Bongbong. Don't start with me. Sabi ko. Ayaw mo magkagalit tayo. Alam ko, sabi ko, dilaw ka. Don't start with me. Oh, no, I'm just, sabi niya, I'm just joking you. I know, but don't start talking politics to me, sabi ko. Baka hindi mo magustuhan. Okay, sabi niya. Di ba? Oh. Tapos sabi ni Anthony, punta naman tayo sa mga bashers niya. Sabi ni Anthony, hindi ba kayo nag-iisip mag-file ng libel cases sa mga yan? Sabi niya, you know, I'm an attorney. Filing cases is my life. But dito, sa mga to, kumbaga ibig sabihin, these are all petty. Nonsense. They are just small na hindi dapat pansinin kasi pag pinansin mo yan, that small things grow bigger. It will not stop. Kasi papatulan mo yun ang gusto nila. Kaya nga galit na galit sila, they keep putting out the narrative out there, the vicious attack on a daily basis. Diyan sila nabubuhay because the other party is not responding to their petty nuisance mga binabatong istorya. Wala eh. Kaya galit na galit sila. Kaya nga sabi ni Pangulo, if you're making your enemies angrier, meaning you're doing a good job. Ayun! Imbento lang nila lahat yun. Pero ang sabi ni Ninang Lisa, it has to stop. The question is, when to stop? Eto na. Eto na yung magic number. Ha? The magic number of my Ninang Lisa, no, is 1,500 days. Ano yung 1,500 days? 100,000, sorry, hindi po. 1,500 days. Oh, iulitin ko ha, Ninang, sorry ha. Yung magic number niya is 1,500 days. 1,500. Ha? 1,500. 1,500 days na lang daw. Ano yun? E di yung matatapos na ang termino ng Pangulo. So therefore, there is no inclination to stay in power. There's no something na sinasabi niya na gustong i-extend ng Pangulong Marcos ang kanyang termino through People's Initiative. You are fucking ridiculous. Sinabi na ng First Lady, I want my privacy and I will deal with these people after 1,500 days. Yun ang parang sa aking opinion na warning. It has to stop. When to stop? 1,500 days. Otherwise, eto na. See you in court. Kasi bakit? Right now, they are in a public eye. They are in a public office. Di ba nga sabi dapat pag ikaw ay public servant,
Hindi ka balat sibuyas. Do you think, can we not consider FL as a public servant? Kung hindi siya public servant, therefore she's a private citizen. She can sue these freaking idiots. Pero hindi niya ginagawa because of her husband. She's still respecting her husband. Di ba? Oh. Kaya sabi niya, kumbaga sa akin try this again. After 1,500 days o 1,500 days, you better bring it on. Yung mga sinasabi nyong bangag, sinasabi nyong smuggler, sinasabi nyong underdesaya, sinasabi ninyong siya ang presidente, siya ang nagmamando, say that again, after 1,500 days, may kalalagyan kayo. Saan? Sa korte. Because probably, even though hindi niya naiano ang practice niya, she will see you in court. Kaya nga, bring it on. The size of your enemy, you're the size of your own enemy, sabi niya. Di ba? The Dutertes, yung mga Duterte minions, Harry Roque, mga kapwa niya lawyer, bring it on after 1,500 days. Huwag kayong magngaw-ngaw dyan kung ano-anong pinagsasabi nyo during they are in a public eye. During PBBM's term. Do that after his term. They will be on a private life. Di ba? Can you do that? Takot kayo. Dahil hanggang ngayon, wala nga kayong may balabas na pulboronic video. Ang gusto nyo pa, magpa-drug test ang Pangulo? Ilabas nyo muna yung pulboronic video bago siya magpa-drug test, mga gunggong. O punta tayo dun sa mga bashers niya. Si Sas. Anong sabi niya? Sa tingin ko, ingrata. Biruin mo, lumapit pala yung si boy girl sa kanya para magpatulong sa libel case. For 3 years, pro bono. Pro bono means libre. Wino-work out yung case niya, bigla-bigla daw, tinabla sila. Di ba? Tapos dinamay pa daw si RJ, si Thinking Pinoy. Oh, si Glenn Chong, anong sabi? Member ka ng aming team. Ano nangyari? Oh, di ba? Si Maharlika, sabi niya, nakilala siya sa Ilocos noong 1997. And suddenly, bigla daw bumaligtad. Oh, sino pa? Si Vic Rodriguez. Oh, mukhang na-warningan siya. Kasi may kinausap siya. Di ba? Kaya nga sabi niya, ito sinulat ko unhappy people wants you to be unhappy. Oh, di ba, Ilora? Mami B, unhappy people wants you to be unhappy? You wanna go there? You wanna always be unhappy? Anong sabi niya? Sila, tingnan mo, tayo cute pa rin. Di ba, ganun-ganun pa siya. Kaya sabi ko sa inyo Tapos sabi niya, when I become a first lady, they want me to create TikTok, FB, kasi pag hindi daw, lalo pa maninira sila. Hanggang ngayon naman, sabi niya, meron o wala, naninira pa rin. Di ba? Kumbaga sabi niya, extend your brain. Kasi ang brain ng mga Dutertes and their minions, they are inside a cubicle. Yung cubicle nila napakaliit. It is a microcosm of what they are doing, of what they are, yung ugali nila. Sila yun. Nandun sila, ganun lang kay sila, parang yung molecule na nilagay sa napakaliit na vacuum. It cannot move. Ganun ang brain nila, hindi na makapag-isip. There's no space to extend it to be an objective and to analyze such things. Wala. Compacted. So therefore, lalabas? Wala. Walang laman. Wala na, hindi na makapag-isip Nandun ka na lang sa cubicle ng parang napaka-clustered. Wala. Ganon sila. Ganon sila kababoy. Kasi mga baboy ang pag-uutak. Baboy ang pag-uugali. Buti nga sa inyo. Tinira kayo ng tinira. Okay? Saka sabi niya kasi may corruption daw Sabi niya, magbigay lang ako ng idea dyan sa Pangulo. And the President is trusting her. Diba? Ano pa? Yun ang matindi kay Sarah. Sabi niya, you're getting sweldo. You're getting sweldo from the government and then you do that? Ayan. Alam niyo ang tawag niya sa mga mga gumaganon, sila sa Duterte? Ito sana magandang thumbnail ito Entitled politics.
Okay, you just think about it. Yung tungkol kay Amy, I don't wanna cross the line. I am just an outlaw. Yung outlaw, hindi in-law. I know not to cross the line. O ayan. Ibig sabihin, I'm still respecting my sister-in-law. Di ba? O ngayon, sabi pa niya, ang dami niyang mga saying eh. It is very lonely at the top. O ayun ang gusto ng mga Duterte. You wanna be lonely? No, ang sabi nga ni Ninang, tingnan mo tayo, happy. That's why look at me. When you are smiling always, it stretches the muscles of your face. Di ba, Mami B? Looks like beautiful. Beautiful girl. Eto pa, isa. Ha? Yun daw mga lumalapit sa kanya. Sabi nga daw, may nag-advise na, if PBBM wins, you have to say to your husband that you have to surround yourselves whom you can trust. Those good and kind people. Anong sabi niyang saying diyan? If you want to know the measure of a man, give them power and money. Tama. Bigyan mo ng kapangyarihan at kayamanan ng isang tao. Ano ang magagawa niyan sa isang tao? Whether he will stay the same or he will change. At marami daw ang nagbago. Alam niyo na ibig sabihin nun? Power hungry, money hungry. It changes them. Pag isa kayo sa mga ganon, wag na kayo lumapit kay Ninang Lisa. Kaya ako, tinatawag ko siyang Ninang because it will not affect me. Give me power, I will use it the way I see it. Give me money, I will use it the way it should be used. Di ba? Tama, mali. Kung sabihin, nagyayabang ka naman, Tokis eh. Try me. Putulang ko lahat yan yung mga kurap at mga salaula dyan sa gobyerno. Try me. Tiyak, marami akong makakaaway. Try me. Remember, I was an educator. As my students, kung sakaling kilala yung mga estudyante ko. As my colleagues before. Hindi ako magmamayabang sa inyo. Power lang yan. Nawawala yan. Pera, nauubos yan. Pero kinikita yan. But the respect, the integrity, the dignity of a man, that's how you measure them. Di ba, Hatori? Ano daw po ang legacy gustong sabi niya, no kurakot. Ayan ba yung mga nagnanakaw na sinasabi nila? Ayan ba yung nag-i-smuggle? So therefore, in summation, in totality of this, kayong mga anti-Marcos ngayon, na the new breed of anti-Marcos, lahat ng sinabi ninyo at lahat ng sasabihin nyo ay galing sa totoo nyong ama from the very beginning. He is a liar from the very beginning. Di ba sabi ni Digong, dadaling kayo doon? Ayan, Yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, the totality of this, in summary, anong tingin ninyo ngayon sa pagkatao ni Ninang Lisa? Sa mga sinasabi ng mga new breed of anti-Marcos. Di ba? It's a reversal. Paninira lang. Tingnan nyo na lang yung mga trabahante nila. They stay a decade to the family. Kung masamang tao ang Marcoses, pati si FL Lisa, hindi magtatagal yan ng isang buwan. She never cusses. She never shouts. Sabi niya, ano yung sinasabi ni Maharlikang nagsuntok daw, nanuntok? Wala. Mali-maling impormasyon ang ibinibigay sa inyo nitong mga anti-Marcoses na mga Duterte minions, mga despicable. Kaya nga tinawag kong despicable. They are so despicable to spread lies.
Di ba sabi ko sa inyo, ang tatay nila is a very liar from the beginning? Yun sila. Hindi sila nagsasawa ng paninira. Sabi ni Anthony Taberna, araw-araw, ano ang sabi niya? Paggising nila ng umaga, yun ang iniisip nila, paano maninira. Anong sabi ni First Lady? Pag ganyan ang attitude mo, sira mo ka mo. Eh tayo, tawa-tawa lang. Galing ng ninang ko. Hindi talaga ako nagkamali. Kaya Ninang, isa namang shout out dyan. Parating nyo naman to kay Ninang Lisa. Kayo naman, tagal-tagal ko nang inuurat. Ate Maite, suggest mo na dun sa kakilala mo, Ate Maite. Ikaw na. Ang kulit Ang kulit ko, Ninang Lisa, pasensya na po kayo. Pero, yung admiration ko and the respect for the family, andun pa rin. Lalo lang umangat. Pangbaga, nagkaroon pa ng 10 degree higher. The respect. Yan ang dapat na tinutularan. Ako nga, gusto ko pang makilala si Ninang Lisa. Gusto kong makasama ng 6 months eh. Diba? Kasi ako, experience ko po yan. Personally, hindi ako magsinungaling sa inyo. Looking into your eyes. Straight to the eyes kung magsisinungaling ako sa inyo. Yung mga ganyang sabi-sabi, na-experience ko po yan na ganito si ano masamang tao, si ganito masamang tao, si ano mo masamang tao, yung kang ano dyan. Pero nung ako na ang nakasalamuha nung taong sinasabing masama ang ugali, masamang tao, I realize it's not true. Kasi yung experience nung iba, gusto nilang idamay ka. They are unhappy. Gusto nila maging unhappy ka rin. Ano sabi ni Ninang? No, you're gonna get crinkles, you're gonna get pangit. Oh, no, do that. Di ba, Ai Chang? Oh, wala tayong article, di ba? Sabi ko sa inyo, experience ko po yun. Personally, I don't wanna tell it to you in public, pero hindi ako magsinungaling sa inyo. Nung kabataan namin, sinasabi yan pala, huwag kang, yung ano nyo, kasi ganito, yung masama ugali niya, ganito. Yung pala, experience lang niya yun, tapos gusto niya kaming idamay. Pero nung nakasama ko na ng matagal, no, I lived with them for almost 6 years. I found out the truth. So sabi ko nga sa inyo, experience is the best thing to do. Huwag kayo basta-basta maniwala sa naratiba unless it was proven. Kayo mismo o talagang napatunayan sa korte na ito pala ang totoong nangyari. Doon kayo maniwala. Pero if there is just a hearsay, so therefore, make a reservation for it. Diba? Ganun. The best thing is to experience it. Kaya ako gusto kong makasama sila Ninang Lisa sa kasi Pangulong Bongbong. Kung totoong ganito sila, ganyan. O, si Ninang Lisa eh. Mata pobre ba o hindi? Diba? Gusto kong malaman. Diba? Yun ako eh. Gusto kong ma-experience kasi na-experience ko. Diba? O sabi niya, they stay at 6 months here? O what happened? They stay beyond 6 months. Pero pag hindi ka niya gusto, na bad shot ka, at hindi ka humingin ng tawad, bye-bye love, sayonara, adios. Ayoko naman ng ganun, Ninang. Ninang, maski na isang hi lang kay Tokis, email mo naman ako. Ate Maite, bigay mo yung email ko, alam mo yan. Diba? Antayin ko yan, sana bago matapos ang 6 years ni Pangulong BBM, mapansin naman ako. Uy, Ninang. Uy, cloud chaser ka naman. Di naman po. No? Isa rin po akong fan. I'm a fan. Iniidolo ko po ang Marcoses. No? Simula bata pa kami niyan. Si Apo Lakay, si Madam Meldy. Wala nang iba. Marcos lang sa akin. Ang sakalam, bahala na kayo. Let's check kayo. Kung ano pang sabihin nyo, sip-sip. So what? Sip-sipin ko utak nyo. Para lalo akong tumalino. Ay, wala pala kayong talino. Sayang. Di ba? Elora. Oh, si Elora na lang palagi. Siyempre, kaibigan po natin yan. Wag po kayong magagalit kung puro si Elora. Mabait po yung bata na yan. No string attached, magkaibigan po tayo yan. Si Mami B yan. Si Ali Bugha na aking kababayan. Si Hattori na mga kababayan kong mga sambalenyo. Si Ate Marie Chris. Si Ai Chang. Si Miyu. Kaluyal Wanabet. Si Kaluyal Senchang. Mga loyal po yan. Si Milestan. Alex Andrade. Maritel T. Priscilla Acepcion. Si Ate Mighty Baisa na hindi pa rin pino-forward yung aking video. Ayaw akong ipakilala kay Ninang Lisa, no? Ewan ko ba dyan, sobrang busy.
kay Rebecca Lagmay, si Mami B, nabanggit ko na ba? Ayan, si RN 2 cents, no? Si Dani Hernado, si Lola Carclea at Ilocana Kana. Yan po yung ating mga masusugid na followers. At dun sa iba pa, sa mga nagbe-birthday, happy birthday. Sa mga nag-a-anniversary, happy anniversary. Happy anniversary po kay Ninong PBBM at Ninang First Lady Attorney Lisa Marcos. Happy 31st wedding anniversary. Sana lalo pong pagpalain pa kayo ng Diyos at extend pang inyong pagsasama. Have a beautiful, beautiful family. Okay, yun lang po mga kababayan. Kayo po, ano po inyong masasabi? Pasensya na, humaba tayo kasi ang daming dapat pag-usapan doon. At pasensya na, hindi ko po ma-include yung video ni Anthony Taberna, aka Katunying, kasi it is a copyright with respect for him. Wala po akong pahintulot. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.